Nasaan naman ngayon si Vice President Sara Duterte? Well, she's also on her way to the ICC headquarters at The Hague to be with her father. For the details, we have News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, anong oras umalis dyan? Anong oras umalis si VP Sara at sino ang kasama niya? Lord Denise, alam nyo, tama kayo dyan, no? Wala na nga dito si Vice President Sara Duterte sa Pilipinas at sumunod siya sa kanyang ama doon sa pagpunta doon sa The Hague, sa the Netherlands. So, pasado alas 7 kanina nga umaga ay umalis si VP Sara dito sa bansa. At kasama umano niya usapan kung ano ang gagawin nilang hakbang hinggil sa kinasasangkutang kaso nito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan nga sa international or itong ICC, International Criminal Court. At bago lumipad si VP Sara bandang alas 7 ng umaga ay naunang lumipad ito ngang si Davao City First District Congressman Pulong Duterte. Doon pa rin papunta sa the Netherlands para bisitahin din at kumustahin yung kondisyon ng kanilang ama. Kung nagtataka kayo kung bakit hindi sabay-sabay na nag-aalis, hindi isang eroplano, hindi isang flight lang yung metro. Ito nga si Vice President Duterte at Congressman Pulong, sabi nga ni VP Sara kagabi, ay usually hindi sila sumasakay sa iisang eroplano lang. Kasi nga if ever na bumagsak ito, ay patay silang lahat. Yun yung parang biro or sabi ni Vice President Sara Duterte. Hindi lang first time na sinabi niyan kagabi, tuwing nag-out of the country sila, sumasakay sila sa eroplano, hindi talaga daw sila nagsasabay ng iisang eroplano kasi nga, yun yung sabi niya, na kung maaksidente, hindi sila lahat mamamatay. Isingit ko lang, partner. Lord, Actually, Bril, ang sabi nga ni VP Sara kagabi, no, baka daw maubos sila dahil she was being asked kung bakit hindi pa sila nagsabay pauwi galing Hong Kong. Pero Bril, ito bang flight, is this a commercial flight na sinakyan ni Congressman Pulong as well as ni VP Sara? Ito nga ang sinakyan ni Congressman Pulong kaninang alas 5. Pasado alas 5 kaninang madaling araw nang lumipad ito nga si Pulong. Lula nitong Kasay Pacific papunta nga from NAIA going to the Netherlands. Ito nga si VP Sara ay sumakay siya pasado alas 7 kanina from NAIA going to the Netherlands din. Lula nitong Emirates Airlines. May alam ka bang, may nakuha ka bang info, Bril, kung ito bang si VP Sara ay nagawa pang umuwi sa bahay nila or kasama dito sa Maynila bago lumipad ng airport o dumire-diretso na lamang? At ito pa yung follow-up question ko, Bril, ano? At para medyo relax yata yung demeanor ngayon ni VP Sara at hindi gaya nung naalala mo na, no, last year, ay medyo manic yung kanyang mood. Ito parang chill lang siya ngayon. Considering medyo mabigat ang mga nang nangyayari, Alam mo, unahin yung unang tanong mo, Lord, no? Ito nga ang si VP Sara. Kagabi pa lang, bago siya pumunta ng Villamor Air Base, originally, pupunta sana siya ng Basa Air Base. Doon nga sa para bisitahin ito nga mga labi ng dalawang pilotong nasawi ng FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force. Pero bumalik siya sa kanyang bahay para mag-prepare papunta sa Villamor Air Base doon nga sa kanyang ama. Pero sa tunod, yun nga yung nangyari kagabi is hindi siya nakapasok doon sa loob at hindi niya nakita personal ang kanyang ama kahapon nung pag-aresto sa kanya. At sa pangalawang tanong naman kung bakit relax itong si VP Sara, based on a previous interview natin kay VP Sara, sabi niya nakahanda sila sa impeachment, sa ICC trial, to the fact na may mga IT lawyers na ni so handa sila anumang mga panggigipit o mga kinaharap nilang mga kaso nitong mag-amang Duterte. Kaya
relax lang sila kasi nga prepared sila sa mga eventuality sa kanila. Expected na din nila yan. Okay, Bril, do you know din, meron ka bang info kung hanggang kailan mawawala ang Vice Presidente this time around? Sa ngayon, no, wala pa tayong impormasyon kung kailan nga babalik to sa Pilipinas. Ito nga si Vice President Sara Duterte at si Congressman Pulong. Kasi nga, originally, bago ito nangyari, ito nga pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte kahapon ng umaga, ay nakaschedule na sana ngayong weekend, itong ngayong Sunday at Monday nga para sa celebration ng 88th araw ng Davao. Ito nga si Vice President Sara Duterte, sasali sana siya sa Parada Davaoenyo sa araw ng Davao. Pero sa ngayon, medyo may mga changes sa kanyang schedule. So, hindi pa tiyak ngayon kung dadalo ba siya sa 88 celebration sa araw ng Davao kasi nga kasalukuyang papunta pa siya ngayon sa the Netherlands. Oo. Bril, kagabi, pinakita sa report mo no, na marami-raming taong nagpulong dyan sa Davao para iprotesta at ipakita ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Hanggang ngayon ba, may mga nakaplano pa rin bang mga pagkilos dyan mamaya? Alam mo, Lord, kagabi nga mga pasado 11:00 na ng gabi, natapos itong ang isinagawang candlelighting ceremony bilang pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagkundinanin sa pagkaka-aresto sa kanya kahapon. So nag-umpisa yan umaga pa kahapon hanggang gabi. And ayaw pa nga umalis ng mga taga-suporta pero sabi ng isang councilor na hanggang alas 12 lang umano ang nasabing pagtitipon. Kung gusto nilang magsagawa ulit ng pagtitipon ng ngayong araw, is pwede naman. Pero kanina, nandoon tayo sa San Pedro Square, doon sa Rizal Park, kung saan ginanap yung pagtitipon. Pero ngayon, parang wala na, kalmado na yung mga Davaoenyo. Sa ngayon at wala na tayong nakikita mga rally or mga pagtitipon, mga candlelighting ceremony sa lungsod ngayong araw. Lord? Bril, nabanggit mo kanina, hindi makakasama si VP Sara dun sa parada. Pero yung lineup of events para dun sa araw ng Davao, how is that being affected right now? Dahil ilang Duterte ang mawawala sa celebration. Diniis, alam mo, nakausap natin kahapon si Vice Mayor Melchor Kitain Jr. At sabi niya, despite nitong pinagdaanan ng pamilya Duterte, especially kay former President Rodrigo Duterte na naging former mayor din ng Davao City, ay tuloy na tuloy pa rin ang selebrasyon ng araw ng Davao at all set na ang mga activity ko. Sa ngayon na ay hinahanda na ang stage dito sa may San Pedro Square para sa araw ng Davao. Pero for this celebration, medyo may halong lungkot, no? Itong celebration nga ng araw ng Davao kasi nga sa pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Denise? Bril, alam din natin na yung umpisa ng campaign period for the House of Representatives and other local posts will start on March 28 at yan din sana yung pagiging celebration ng 80th birthday ni dating Pangulong Duterte. Ano na yung paghahanda? Ano ba yung mga nabago? Ano nang mangyayari? At paano na ang kampanya ni Digong bilang mayoralty candidate sa Davao City? Tama ka nga dyan, Denise, no? Ngayon nga darating na March 28, ang kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Previously, ito nga pag-celebrate ng kaarawan ni former President Digong, it's very private lang. Mga pamilya lang nila ang nakikijoy na dito nga sa celebration ni former President Rodrigo Duterte March 28 every year. Pero ngayon, wala pa tayong impormasyon kung anong selebrasyon na gagawin to fact na nandoon nga sa the Netherlands or papunta sa the Netherlands para sa ICC. Ito nga si former President Rodrigo Duterte. So mag-abang-abang na lang tayo, no, kung anong ganap this coming March 28 sa mismong kaarawan
ng dating Pangulong Duterte. Again, thank you for your updates. That was News 5 correspondent Abril Montalvo.